ito, kinumpirma ni SILG, Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, kapag lumabas ang arrest warrant, ayon sa kanya, kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC at nakumpirma nila itong totoo, valid, nakumpirma itong, na-validate ito mula sa Interpol, o kaya sa Center for Transnational Crimes, o kaya ng DOJ, na-arrestuhin talaga daw nila si Bato de la Rosa. O yun. Kaya ano po yan walang pagdadalawang isip na sinabi ni SILG Junvic Rimulya, ito yung kondisyon. Pag lumabas ang arrest warrant at nakumpirma ito mula sa Interpol, humingi ng tulong ang Interpol at na-validate ito ng ng DOJ o kaya ng Center for Transnational Crimes. O yan. Talagang aarestuhin daw nila si Bato de la Rosa. Yan. Hindi po yan mga kabunyog chismis. Ito, ipakita ko sa inyo. Inquirer ito. Alam nga namang magsinungaling ang Inquirer. Ito yung sabi sa Inquirer.net. Sabi dito mga kabunyog, mga kababayan, sa Inquirer, kung lumabas ang warrant of arrest as validated by the Philippine Center for Transnational Crime or the DOJ, Department of Justice, or Interpol, International Criminal Police Organization, di aarestuhin namin siya. Yan po Kailan sinabi yan? December 3, 2025. Di kahapon lang. Kahapon lang yan sinabi ni SILG Junvic Rimulya. Kaya malinaw na dito na pagdating sa DILG, ang DILG hawak niya ng hawak niya ng PNP, hawak niya ng CIDG. So ang malinaw dito, napaka direkta ng sagot ni Junvic Rimulya. Basta lumabas ang warrant of arrest na validate ng Philippine Center for Transnational Crimes o ng DOJ at Interpol, wala silang choice kundi arestuhin si Bato. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya pala si Bato de la Rosa, grabe ang pagtatago ngayon. Grabe ang pagtatago ngayon. Talaga kasing napakalinaw yung napakalinaw ng sinabi ni Junvic Rimulya. Yan? Kumbaga ang hinihintay na lang talaga confirmation na may warrant si Bato. Kaya hindi na talaga nagpapakita si Bato lalo na ito, nakarating ito sa kanya. Nakarating ito sa kanya, itong sinabing ito ni Junvic Rimulya. Ang PNP, under yan ni Boying Rimulya. Pag inorderan ni Junvic, pag inorderan ni Junvic Rimulya ang PNP, ganitong gawin natin. Lawful order yan, sundin natin. Susunod ang PNP. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito mga kabunyog? Ito yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na kaya daw nagtatago si Bato kasi hindi naman daw puprotektahan ng gobyerno. Yun ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Malinaw naman kasi ang stand ng gobyerno Kapag humingi ng tulong ang Interpol na mayroong wanted na person sa listahan ng Interpol at humingi ng tulong ang Interpol, walang magagawa ang Pilipinas kundi mag-cooperate. Kumbaga, yan yung malinaw dito. Kaya si Bato de la Rosa ngayon, sigurado nakarating na to sa kanya. Kaya lalong nagtatago na yun. At ito pa nga ang latest na development Naglabas na ang ICC ng lista. At nakalagay sa lista ng ICC, 8. May 8 pang co-perpetrators. Ngayon, iniisip siguro ni Bongo baka kasama siya. Sigurado nang kasama dun sa 8, sigurado na si Bato. May pinangalanan pa si dating Senador Sonny Trillanes na 4. Si dating PNP Chief Albayalde, si Leonardo, si Mata, si Karamat. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung mga pinangalanan ni dating Senador Sonny Trillanes. Sigurado daw siya dun sa 4. Nandun yan sa 8. Kaya yung 8 co-perpetrators na binanggit, sigurado na dun si Bato,
si Karamat, si Mata, si Leonardo at si Albayalde. Itong mga ito ang nagpatupad ng war on drugs talaga ni Duterte. Si Bato, pagkatapos ni Bato, ang sumunod sa kanyang PNP chief si Albayalde. Itong sila Karamat, ito mayabang din yan si Karamat. Talagang abusado din yan. Kaya kasama din sa nakasuhan. Si Mata yata, siya yung nagbibigay ng budget sa PNP. Reward sa loob ng PNP. Si Leonardo naman, yan yung yung death squad na binuo sa national level. Kasi ang ginawa ni Duterte, yung ginawa sa Davao na Davao Death Squad, kinopya sa national level. Ang isinama doon, sa humawak nung death squad na national ang scope, sila Leonardo sa sila Garma. Kaya lang si Garma kasi, kasama sana sa kakasuhan. Pero sabi nga ni dating Senador Sonny Trillanes, nandun na si Garma sa ICC. Kaya kumbaga witness na siya ng ICC. Kaya hindi na siya kasama sa kakasuhan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Itong susunod na mga araw, pag naglabasan na ang mga arrest warrants na yan, grabe, magiging masyadong busy ang PNP. May post si dating Senador Sonny Trillanes. Ganito yung post niya. Tingnan ko. Ito yung post ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ang mga sumusunod na retired active na PNP officers ay sangkot sa ICC case. Albayalde, Karamat, Mata, Leonardo. Si Garma naman ay tinanggap na bilang testigo ng ICC kaya tanggal na siya sa kaso. Yan po ang latest na post ni dating Senador Sonny Trillanes. So ibig sabihin doon sa 8 co-perpetrators na sinabi sa lista, redacted yun redacted. Pinakpan kasi hindi pinapaalam sa publiko kung sino yon. Pero alam naman natin si dating Senador Sonny Trillanes, may talaga siya sa loob ng ICC. So yun ang kinumpirma niya. Karamat, Mata, Leonardo at saka Albayalde. Sino ba si Albayalde? Alam naman natin si Albayalde. Pumalit na PNP chief kay Bato. Siya ang nagpatuloy ng tukhang at saka Upland double barrel. Pangalawa, si Karamat, ito yung talaga ito pro-Duterte din ito. Kaya pag sinabi ni Duterte ito yung gawin, yung mga war on drugs yan. Si Leonardo, yan yung mga kabats ni Royena Garma sa PNP, magkakabats halos sila. Binuo ni Duterte yung death squad. Ito yung grupo nila Leonardo at Garma. Ito yung dito na involved si Bato, ay si Bongo. Kasi itong grupo nila Leonardo at Garma, kapag may order si Duterte, si Bato ang taga-dala sa kanila. Kapag mayroon namang ipapaabot ang grupo ni Garma at ni Leonardo papunta kay Duterte, si Bongo rin ang linya nila. At kapag bibigyan sila ng reward, si Bongo na naman ang nagpapadala. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, si Mata, siya yata yung nagbibigay ng reward within sa PNP. Kasi yung hawak na reward ni Bongo, yan yung dun sa death squads nila Leonardo. Kaya nga itong si Leonardo, mapapansin natin, nababanggit ang pangalan ni Leonardo sa sumusuporta dito sa military junta. Parang ang mangyayari, sinusuportahan nila Leonardo yung military junta at saka malamang kahit itong sila Albayalde. Kasi pag napalitan ang presidente, halimbawa si Sara na ang maupo, o kaya military junta na, sa tingin nila, hindi na sila isusurrender sa ICC. Magbabago na ng administrasyon. Kaya actually yung mga destabilisasyon na yan ng mga military junta, yung pagsuporta kay Sara, mapatalsik si PBBM, ilagay si Sara, sinusuportahan yan ito nila Leonardo sa kanitong mga DDS na generals na sangkot dito sa ICC. Bakit? Kasi ang tingin nila kapag napalitan ang administrasyon, si Sara na, hindi na magko-cooperate ang Pilipinas sa ICC, so ligtas sila.